Muli po, isa pong mapagpalang pagbate ang aking pinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari, mailayo kayo sa lahat ng anumang klase ng sakuna. Mailayo kayo sa lahat ng klase ng sakit. Maging sa problema sa buhay, sana mailayo kayo dyan. Bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayun po, bago po tayo pupunta dito sa mga napakaseryosong usapan, ay gusto ko lamang pong basahin itong chat sa akin. Or, ayun ha, may chat po kasi yung isa sa mga followers natin. At babasahin ko lang po para huwag lang po ninyong masabi na ako ay fake news. Kagaya na lamang po nung sinabi ko na pagkatapos imbestigahan si Romualdez sa ICI ay isinugod sa ospital. May nagsabi po dyan, may nag-comment po dyan na mali po sir, hindi po sa ospital, kundi dinala na po sa morgue. Yan, inilagak na po sa morgue. Yan po yung eksakto. So, yun naman po yung itinapik ko kahapon. Ay, meron po nag-comment dyan na, sir, sabi, nag-share naman sa akin. Ayusin mo lang yung fake news mo kasi baka darating ang araw na hindi na ako manonood sa iyo. Yan ang sabi. Yan po sabi. Yan mo ngayon. Oh, di ba? So, ang hindi po kasi maintindihan ito, alam naman po natin na nagjo-joke na lang po yung ating mga nagko-comment. So, sinasakyan na lang din po natin. Alam naman natin yun na nagjo-joke sa sobrang bullshit na rin din sa mga kawatan na ito, di ba? Sa bullshit na rin nila. So ngayon, sinasakyan na lang din natin. So, yun ang hindi naintindihan itong nag-comment na to na darating daw araw ay ayaw na raw niya manood sa akin dahil puro fake news daw ako. So, ayan. At sinasabi ko lang po dito sa inyo, parang ikaw, sinabi ko naman po rito kahit iisa na lang yung manonood sa akin, tuloy ang aking pagdadaldal dito. Dahil unang-una, gumagawa ako ng ganitong video hindi para kumita ako kundi para mainformahan ko kayo or itong mga subscriber ko. Ngayon, kung ikaw ay subscriber, kasi tinawag mo naman akong share, so hindi ko alam kung subscriber kita, pero ang pagkakaalam ko, wala ako subscriber na ing-ing. Alam ko itong mga subscriber ko matatalino, magaganda, mga gwapo pa. Tapos, ganyan yung kwan mo, hindi ka nakakagets ng kwan. Kung ano, nangaasar na lang tayo rito eh. At, ano to, yung pinapatuloy, ginagrab ko na yung mga pang-aasar din itong mga nagko-comment sa atin, na yun nga, sinabi na sa morgue, kayo naman pa. Sige, mag-isip ka nga, pwede ba agad yun na dinala sa hospital, tapos sa morgue na agad? Ikaw naman talagang kwan. Yun ang sinasabi ko, na panoorin yung buong video para na-analyze mo kung yun ba ay nang-aasar na lang tayo rito o pati itong mga subscriber natin ay nang-aasar na lang din. At yun ay sinasakyan na lang din natin. So, okay lang. Pero, alam mo, nag-aksaya ka pa ng oras na para mag-comment na gano'n na darating ang araw, hindi na ako manonood sa iyo dahil fake news ka. Yung sasabihin mo. So, nag-aksaya ka pa talaga ng oras para sabihin sa akin yun. Ay, ano ngayon? Kung ayaw mo manood. Oh, wala akong pakialam kung ayaw mo manood. Dahil, total naman, ang dami itong mga darating na dilubyo sa atin. Mayroong nakaambang gira. Itong China, kasi naghahamunan ng gira itong China sa Pilipinas at saka US. So, isang dilubyo nakaabang sa atin. Itong the big one, nakaabang na rin yan. At, tingnan nyo, palapit na ng palapit sa Metro Manila yung lindol. Lumindol na ulit dyan sa Zambales, lumindol na rin sa Bataan. Malapit na. So, ibig sabihin, kwan na rin yan. Baka dumating na nga sa Metro Manila yan, yung the big one. Baka nga, isa ka pa sa lulunukin ng
bitak. Wag kang ay ano, sasakit ba ang tagiliran ko kung ayaw manood? Mario Joseph, hindi mo na kailangan i-comment yun. Di wag ka na lang manood. Mario Joseph, ano ito, sasakit ang tagiliran ko kayo man. Ka na lang ha. Yan ang pangpanin nyo eh. Doon nyo sabihin yan, doon mo sabihin yan doon sa mga vlogger na ang pinagkakakitaan tong YouTube. Huwag sa akin. Ha? Huwag sa akin. Doon mo sabihin yan dahil sa mga, ang mga alpotira na yung mga puta. At saka yung mga baliktad ang, ang uso. Saka yun, basta yung mga pinagkakakitaan, doon mo sabihin yan para matakot sa iyo. Sa akin, huwag mo sabihin yan dahil unang-una. Naku po. Para kang, ayaw mo kasing panoorin yung mga videos ko dyan para makilala mo ako. Hindi ko kailangan yung mga bobo na kagaya mo, hindi ko kailangan dito. Ito pa ha. Sabi ko nga bago tayo pupunta sa seryosong usapan ay ito muna. Ito ay isang chat sa akin ha. Na ito ay talagang ewan ko. Kaya ko lang i-discuss ito sa inyo dahil ito. Abangan nyo lang kung ano itong babasahin ko ha. Ayan. Ito ha, ayan. Chat yan, chat. Sir, para lang po sa kaalaman mo, ito pong si Lacson at saka itong si Soto ay biglang lumaki o lumubo yung kanilang balon-balonan. Dito ako natawa sa dito ako natawa sa balon-balonan. Bakit? Tika. Bigla daw lumaki or lumubo yung balon-balonan ni Lacson at Soto. Bakit? May balon-balon. May balon-balonan ba yung ay sa bagay hindi naman mga tao pala ito. Pwede nga, pwede. Baka mga gansa ito. Kaya may balon-balonan. Ayan po. So, i-relay lang po natin. Yan po ay chat sa akin. Yan po ay yung nagpadala ay si Lovely. Ayan, Lovely lang po ng kapangalan dito. Bigla daw pong lumubo yung balon-balonan ni Soto at Lacson. Nagkasabay. Hindi kaya naman yung pagtusok natin ng kung dito, pinusok natin ng karayom, baka tumalab na. Pero, ang nakakatawa dito yung sinabing balon-balonan. Balon-balonan yung sinabi ko, base doon sa chat ha. Baka sabihin na naman tong bobo na ito, ay bayag na naman ni Lacson at saka ni Soto. Marami kasi yan, ibig sabihin, maaaring ang yung iniisip ninyo na lumubo. Or maaari din naman lumubo yung kanilang mga bituka dahil baka tig-isang malita na natanggap nila. Di ba? Na yung basura. Marami. Kaya ito, galing ito sa chat nitong mga followers natin. Thank you, Lovely. This pagsasabi mong balon-balonan. Ngayon lang ako nakarinig na may balon-balonan pala ito si Lacson at saka si Soto. Sabagay, sabi ko kanina na hindi naman tao ito mga ito eh. Tao pa ba yan? Okay. Yan po. Ano ba yung seryosong pag-uusapan natin? Sige. Dito muna tayo sa seryoso. Balikan natin yung mga balon-balonan. Mga balon-balonan na yan. Ha? Di ba po, yan, may bagong secretary na DPWH na si Vince Dizon. Ayan, si Vince Dizon. Kilala ninyo yan kasi laging nasa kanyan, laging nasa TV, laging sa press con, laging kaliwat kanan yan, nandyan yan. Kaya kilala ninyo ito na siya ang pumalit kay Bunuan. Itong Bunuan na ito yung dating sekretary, nakatanda-tanda na may bago pang girlfriend na pinagtayuan niya ng mansyon, binilhan pa ng mga mamahaling gamit. Ayan. Yan nga yung si Vince Dizon ang kapalit. Yung po bang pa nito? Pag nagsasalita, kala mo mapupunit na yung bunganga niya at saka yung malalagutan na ng
ugat sa lieg. Basta kung inyong tititigan po itong si Vince Dizon, wala pong pinagkaiba sa pitos. Para po siyang pitos. Konting kwan lang po ha, konting kwento lang. Kaya po nagkaganyan niya si Vince Dizon, ganyan po ang itsura niya. Kasi po yung nanay po niya may problema po dati na ayon po sa ating napag-alamang balita. Ika nga. Yan daw pong nanay niya, dati may sakit na yung parang hirap na hirap dumumi. Mahirap dumumi. Ayan. So, yan, pinagbubuntis daw yan si Vince Dizon. So, parang 6 months yata. Parang 6 months pa lang daw yan si Vince Dizon sa sinapupunan. Ay, iri daw ng iri yung nanay niya kasi nga gusto niya makadumi. Kasi nga, hindi nakakadumi. Anong huling iri daw niya? Salit na dumi ang lumabas. Yan na nga si Vince Dizon, kaya mukhang pitos. Kaya ganyan yan, mukhang pitos. Anyway, di ba? Hangang-hanga ako dyan. Noong unang salyada, ha? Maging kayo rin naman siguro hangang-hanga dyan. Di ba? Talagang wala siya sasantuhin, di ba? Laging yun ang sinasabi nila. Yan, lalo na si Vince Dizon na mukhang pitos, walang sasantuhin. At ganun din, itong mga ICI, wala rin daw sasantuhin. Okay? So, sige. Hangang-hanga. Palagay ko maging kayo hangang-hanga din dyan. Ngayon, ito na ngayon. Lumabas na itong congressman na bata sa Batangas. Na itong congressman na ito, na batang-bata na ito, na taga Batangas, anak po ito ni Loren Legarda. Ayan. Binulgar din po niya na itong si Vince Dizon pala ngayon, lahat po ng mga kontraktor na mga kawatan, team niya, hinire niya dyan sa kanyang team, mga kontraktor na mga kawatan yan, na DPWH. Hinire po ni Vince Dizon. Tapos ngayon, investigasyon. Nag-react itong si Pitos na Vince Dizon. Iimbestigahan daw niya kung totoo yun. Putya. Palusot, di ba? Una, hindi ka naman siguro tanga kahit mukhang pitos ka na basta ka lang mag-hire na hindi mo inaalam ang background. Di ba? Kahit pa paano, inalam mo muna ang background niyan bago mo hinire dyan sa team mo. Tapos sasabihin mo na hindi mo alam at iimbestigahan mo pa lang. Sino ang pinagluloko mo? Taong bayan ang pinagluloko ninyo. Akala ninyo, tingnan nyo mga kababayan, napakababa na talaga ng tingin nitong mga tao sa gobyerno at maging itong mga politiko. Napakababa ang tingin sa inyong mga Pilipino. Sa ating mga Pilipino. Sa ating mga kakababayan, napakababa ang tingin. Tingnan mo. Magsasalita sila ng mga ganon. Akala naman nila wala na talagang utak yung mga nakakapanood sa kanila. Grabe, harap-harapan na ito ng panluloko. Sabihin mo na hindi mo alam ang background nila na iyan pala yung mga notorious na mga kontratista. Ngayon na booking ka, ibinuking ka nung batang-bata po ito ha, yung anak po ito ni Loren Legarda, Senador Loren Legarda dyan sa Batangas. Siya po ang nagbulgar. Ngayon, para lang po makakuan kayo, huwag nang gagaling sa akin, ay ipapanood ko po sa inyo. Ito pong binulgar po nitong anak ni Loren Legarda tungkol dito kay Vince Dizon na ang kinuha niyang team ay mga kontraktor. Ito na po. Ayan. I've heard talk, Yan. including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors. And that certain members of Secretary Dizon's teams are, in fact, contractors. Okay.
Ayan. Di ba? Una po sa lahat, nandito po ako dahil trabaho ko na gawin ang lahat para sa distrito, tulad ng ibang mga kongresista. Marami po akong nakikitang mga dapat na reforma sa ating sistema. Bilang isang congressman, layunin ko na makakuha ang aking distrito ng fair share ng budget at ang ibang mga distrito ay dapat mabigyan din ng fair share. Pangalawa, gusto ko lang din naman ibaba ang presyo ng DPWH projects. Sinabi ko po ng 25% para maiwasan ang posibleng 150 billion pesos ng kickbacks. Kaya anuman ang susunod kong sasabihin ay nasa konteksto na may solusyon naman. Ayan. Sinasabi ko po ito para sana tumulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga solusyon na ito. My first point today is that contractors are part of writing the DPWH budget and allegedly pay DPWH officials for budgetary allocations from the non-allocable or so-called leadership fund that is prepared by the DPWH. And as I will say more about later, I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors, and in the interest of transparency, should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. So that is the main point that I would like to bring up today that I will say more about later, that I am asking Secretary Vince Dizon to disclose any and all of his and his team's connections with current, past, or potential future contractors of DPWH projects. Because of the scrutiny on insertions in Congress and Senate, insertions have now moved to the National Expenditure Program that is supposedly prepared by only the DPWH. And according to flood control hearings... I-forward na po natin, ha? I-forward na po natin para mapadali tayo, ano? Dito na po tayo sa climax. Sige, subukan ko muna. I-forward lang dito. Hindi ko alam kung saan dito. Basta ito pong dinidiscuss natin na ito. Tingnan nyo. Sinabi yan nitong si Congressman Libiste, yung team nitong si Vince Dizon na mukhang pitos ay mga kontraktor. Yan ang hiner ni Vince Dizon. Sige. Tapos, nung in-interview ng mga media, si Vince Dizon, ang sabi niya na doon sa siniwalat ni Congressman Libiste raw, ay paiimbestigahan daw niya kung totoong mga kontraktor yon. Yun po yung sinasabi ko na niloloko na lang tayo na akala nila sila na lang talaga yung matatalino at hindi na natin alam, basta kung ano na lang yung sinasabi nila, yun na lang pinapaniwalaan natin. Anyway, ituloy lang po natin, pero pinorward ko na po ito. That politicians submit projects into the NEP, because maybe if they admit it, then they'll have to reveal who is the proponent of these projects in asset preservation and also in multi-purpose buildings in a total amount of around 75 billion pesos that was also raised by other members of Congress. Perhaps those were erratas of certain members of Congress, but it would also be helpful if Secretary Dizon could give a breakdown between the July NEP of Secretary Bonoan and the September NEP of Secretary Dizon. What are the changes? And if he could kindly explain the changes between the two NEPs. So, to go to the main point. Yeah. As to the potential underlying undercurrent for all this, I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors. Oh, yan.
and that certain members of Secretary Dizon's teams are, in fact, contractors. Oh, yan na. I am not the authority on this subject, but I think that it would be good to give Secretary Dizon the opportunity to explain. Oh, yan. Of course, everyone knows people. So to say that Secretary Dizon knows DPWH contractors is not to say that there's anything inappropriate happening. Now, if he or members of his team have some proven interest in companies with DPWH contracts, and what I heard is that it's not him who's a contractor, it's a member or members of his team who are contractors. See? And how exactly, I am not the authority. But I have been told that this is actually known by many in Congress now. See? Then the question is, if it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest Correct. in the awarding Correct. of contracts under the new leadership at DPWH? And why then has this not been previously That is a disclosed? valid question. Secretary Dizon is very accessible to the media, and I hope then that we can ask him to disclose all of his and his team's connections to DPWH contractors, and if he thinks there are still kickbacks in DPWH, and if he has ever discussed or been offered kickbacks, and if he could share this so that we can all work together to stop the practice of giving kickbacks. Again, you can't avoid knowing people, but if these people have contracts with DPWH, and in fact will win contracts in the months and years to come in DPWH, and that there is a reported history of kickbacks being given in DPWH, then I think it deserves more public scrutiny, especially because there are plans to decrease the projects being bid in the district engineering offices and move procurement to the regional or even central office. Could it be that these reforms in DPWH will not actually reduce corruption, but will transfer the benefits of it to another level or another group of parties or contractors? And again, I don't want to say this too authoritatively, but someone actually just told me before I arrived here now that not only did one person tell me that they heard that members of the team are actually contractors, that other members of the team have already been meeting with contractors Yan, bistado. outside of DPWH at may hinihingi na daw. Tingnan no? So maybe Secretary Dizon can also check with all of his appointees who are the contractors, if any, that they have met since their appointment and what they discussed in those meetings. See? It's actually quite tragic because I know that so many people have so much hope for Secretary Dizon's leadership in the DPWH, as do I. And I hope then that he can be transparent on, even if it's not from him, but any attempted offers, any opportunities that he has had to talk with contractors or for his team to, any offers for kickbacks that have been made. So, again, this is all in the context of there being a history of this also happening in DPWH. And again, multiple sources telling me and saying that this is known already by many. Tingnan no? Kaya talagang binabantayan na po talaga maging itong mga matitinong congressman, kagaya nitong Congressman Libiste na ito. At siya rin po yung nagbulgar din po nung gustong bayaran siya
yung ibabribe siya sa Batangas. Di ba? Yan po yan, anak po yan ni Senador Loren Legarda. Tingnan nyo, nakipag-usap na, nakipag-meeting na itong si Vince Dizon alias Pitos doon sa mga kontraktor. Kasi, imaginein mo, baka gustong sumunod kaya bunuan na itong si bunuan na ito ay pagkayaman-yaman na. At talagang mayroon pang babae na 18 years old. Ay ito yatang bunuan na ito, yung nasa 75 years old na yata yan. May 18 years old na babae, binilhan ng mansyon, tinayuan ng mansyon, binilhan ng magagarang kotse, binilhan ng mga magagarang damit, mga bags at kung ano-ano pa. Baka gusto rin siguro nitong sumunod sa yapak na bunuan itong si Vince Dizon. Grabe ang hanga ko dito, ang talagang kwan eh. Tapos bandang huli, medyo nagdududa na ako kasi masyado na madaldal. Na halos makikita nyo yung litid niya rito, halos malalagot na sa kadadaldal. Di ba? So yun pala, parang nagdududa na rin ako. Ayun, ngayon, lumabas itong si Congressman Libiste at ibinulgar niya na yung mga team niya ngayon na hinire ni Vince Dizon na mukhang Pitos ay mga kontraktor din pala ng DPWH. Ayan. So, sabi ko nga po, wala na tayong mapipili dito. So, ibig sabihin, magpapayaman na naman to. Another na naman na pagpahirap sa inyo na mga kababayan ko. Magpapayaman na magpapayaman yan, kulimbatin na ng kulimbatin sa ibang grupo. Yung grupo ni Bunuan, yan sina Hernandez at saka si Alcantara na yan. O, tingnan mo, ang yayaman ng mga putang ina. O, ngayon, si Vince Dizon at saka itong mga team niya ngayon, magpapayaman na naman. So, ano ang mangyayari? Simot ang pira ng bayan. Yan po. Grabe. Sobra. Ewan ko, saan pa pupulutin itong mga kababayan ko kung ganito ng ganito. Wala na po talagang masusulingan itong mga kababayan ko, kundi talagang gagapang at gagapang itong mga kababayan ko sa kahirapan. Kaya, wala na. Kaya kung meron lang sana tayong mabibiling kwan, kung ito lang sana Mindoro, itong isla namin dito sa Mindoro, at papayagan na ng gobyerno na palitan ko ng mga kamuting dilaw ito, papalitan ko na lang para suluhin na natin dito. At dito na kayo lahat manirahan sa Mindoro. Wala eh. Para ihiwalay na rin natin itong Mindoro na ito sana. Aywan ko kung paano natin kwan. Sa bagay, mga bangag naman itong mga ito, baka, at saka mga adik naman ito, baka sakaling, baka sakaling palitan natin ng kwan ito, mga kamuting dilaw. At para masulo na natin itong Mindoro, at dito na lang kayo sipaglipatan sa Mindoro. At gagawa nun tayo ng sarili nating gobyerno. Mamalay natin. Kaya nga po, ang mahalaga rito, i-subscribe nyo po itong ating channel para mo po maparami. Or i-share nyo po, i-like nyo, i-share para sa ganun ay makarating sa mga bangag itong sinasabi ko. Malay natin, baka pumayag itong mga bangag na administrasyong ito na palitan na lang natin ng mga kamuting dilaw itong buong isla ng Mindoro na ito para dito lang tayo magsama-sama at wala nang pakialam. Wala nang pakialaman at sarili nating gobyerno. Oh. Share nyo na po ito. Ang sarap gilitan itong mga hayop na ito. Tingnan mo, mukhang Pitos, bumibirada na. Walang sasantuhin. Mga putang ina. Walang sasantuhin, paano sila? O ano nangyari dyan sa ICI na yan? O ito rin si Remulla na mukhang panggatong.
bumibida. Sige lang. Mayroon din tayong oras para sa atin. Mayroon ding panahon para sa atin. Grabe. Ako sana, wala naman sana akong pakialam eh. Kahit nga ubusin nila ang pera ng bayan eh. Ang problema ko po, pagka ganun naman ang nangyayari, sinisimot na nila na ang apektado naman itong mga kababayan ko. Kaya dito ako galit na galit eh. Okay lang sana na magnakaw kayo, mga hayop kayo. Lalo na kayo mga politiko. Mga politiko na nadagdagan pa ng mga opisyalis ng bangag government. Kagaya nito. Sino ang kahit pag-aano kalakas ang bukal na lumalabas sa atin kasi napakarami nating resources dito. Nandito na sa atin lahat eh. Nandito na ang silika. Nandito na ang ginto sa atin. Nandito na lahat. Ano pa? Nandito na rin ang trillion tons ng langis. Kung ito bubuksan lang nila itong nasa sa Mindanao na yung Ligwasan Mars. Pero maaaring bubuksan na nila dahil paubos na itong paubos na itong yung pinagkukunan natin ng enerhiya. Pero kahit pa ganoon karami ang resources natin, kung ganito naman kakawatan itong mga animal na ito, kaya nga hindi kailanman umaasenso itong mga kababayan natin eh. Kaya wala nang pag-unlad ang kabuhayan itong ating mga kababayan dahil sa mga hayop ng mga kawatang ito. Kaya isa lang ang pwede ko sabihin sa inyo. Dapat ngayon pa lang mamatay na kayong lahat. Dahil ganun din ang mangyayari sa inyo pag nagkita tayo, gigilitan ko rin kayo. Tandaan ninyo yan. Anyway, tapos na po tayo dyan. Ayun po, at sa Marikina raw po ay naghahanda na ang Marikina government para dito sa The Big One. So, ibig pong sabihin, yun po yung sinasabi ko. Di ba? Yun din po kasi yung sinasabi sa akin nung kakilala ko or anak nung tinutulungan ko na nagtatrabaho dyan sa P-Works na yan, na talagang sir, sabi ganyan, hindi natin alam kung yung eksakto pero base doon sa pag-aaral namin dito ay talagang malaki na raw po ang agwat. So anumang oras talagang bibigay na raw po talaga. Kaya ko po hindi tinitigilan na itong discussion natin na ito dahil nga po yung mga followers at saka mga subscriber ko rin po dyan, lalo na sa Metro Manila, yung Marikina, hanggang dyan po yan sa kone. Marami pong sakop yung yung port na yan eh. So sana ay walang madamay ng mga subscriber ko. Hindi bali na lang magkandamatay itong mga tanga na nagko-comment dito na katangahan, yung mga kino-comment, at saka itong mga politiko na mga magnanakaw. Sana yun ang madaanan ng fault line na bubuka ng gusto at tapos malilibing na silang lahat doon. At sana mailayo na lang itong mga subscriber ko at mga followers dyan sa mga area na yan. Di ba lang itong mga kawatan na sana magsama-sama na para daanan na sana yung Senado at saka yung Kongreso. Daanan na para minsan na ang paglilibing sa kanila. Mamatay na kayong lahat ng mga putang na nyo. Kasi yun ang pinagdadasal ng taong bayan. Hindi na kayo dapat nabubuhay sa mundong ito. Dahil yung mga pinaggagawa niyong pagpapahirap dito sa mga kababayan natin, talagang nakakarimarim, nakakasumpa. Kasumpa-sumpa kayo, mga ahayop kayo. Buisit kayo. Sana nga talagang magkamatay na kaya lang kayong lahat. Anyway,
ay yun po. At binigyan ko lamang po ng pansin yung nag-chat sa akin na ang sinasabi nga po dyan ay bigla daw, nagkasabay daw na biglang lumubo o lumaki daw yung balon-balunan ni Lacson at saka ni Soto. Hindi po sa akin galing yan. Nandito po yung chat sa akin ng followers ko. So, baka yung mga hindi na naman nakakaintindi dyan na itong mga ganito ay talagang form ng parang frustration or pagkagalit nila. Kaya ganito lang yung mga sinasabi nito mga kababayan natin. At yan ay siniseryoso naman itong mga bobo na nagko-comment na talagang bobo nga. Huwag ka na magsabi ng ganun. Adi lumayas ka na lang dito sa akin. At pero itong tandaan mo, lahat ng umalis sa akin, mamalasin. Tandaan mo yan. Magmula sa iyo hanggang sa kaapu-apuhan mo, gagapang ng parang ahas sa kahirapan. Yan lang masasabi ko sa iyo. Kasi bubo ka. Anyway, sabi ko nga po rito, hindi naman kailangan na sabi ko nga hanggat hindi nyo napapanood yung mga videos ko, hindi ninyo ako maiintindihan. Tandaan ninyo yan, hindi nyo ako maiintindihan. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po doon sa mga patuloy na nanonood dito sa ating walang kakwenta-kwentang video. Sinasabi ko naman po na walang kakwenta-kwenta itong ating video. Pero, kung inyo pong lilimiin at mararamdaman, nandun po yung aking pagmamalasakit sa inyo. Yun lamang po. At, siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito sa mga subscriber ko pagkatapos ko magdaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat.